cold. It's cold. Ay, pagod ako dun ah. Yawa. Ha? There's more! Oh no. Okay, last one. We're free. Oh my god, it's freaking cold. Oh no. Ipapaaraw muna tayo. Hop. Recording. Oh my god. And then tayo sa may araw kasi malamig. Ang lamig naman dito eh. Wow, wow, wow. Ganda ng blossom oh. May uwak pa yun. Good morning sa iyo. Parang walang tao dito. Ano bang araw ngayon? Ay, Monday pala. It's Monday. Walang tao. It's Monday. Ay, ano to? Ay, tao pala to. Oh, may tao. Masarap mag-walk dito tuwing umaga kasi hindi masyado malamig. Morning. Tapos palabati yung mga tao. Hindi masyado makalat. Although may kalat na konti. Pero wala akong makita mga upos ng sigarilyo. Medyo may mas disiplina yung mga tao pagdating sa pag-iossi. So dito tayo. Ito yung Vancouver Island. So nakita mo yung mga tao medyo busy. Tingnan mo to ha, dadaan ako eh. So maghintay siya dapat. Tapos magpasalamat ka lang, thank you ka lang, appreciate na nila yun. So diba, hinintay niya tayong tumawid. Ganyan kasi yung priority dito is mga pedestrian. Kaya tumatawid ko sa kalsada. Alright. So pwede tayong dumaan dito or dito diretso. Tapos ang speed limit pala dito sa city ng dito sa Sydney 30 km lang per hour. Kasi mas maraming tumatawid dito, especially mga matatanda. Ito talaga yung masasabi ko na parang retirement home, ika nga, ng mga matatanda. Kasi yung weather dito is hindi masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit. Kaya may kamahalan nga lang pag dito ka magstay, lalo na kung may trabaho ka. Pero kung mag-drive ka naman from Sydney to Victoria, mga 20 to 30 minutes lang, depende sa traffic. Tapos dito nire-remain nila yung mga building na luma, kagaya nito, kagaya niyan.
medyo luma yung harbor. Restaurant yun eh. Tignan mo yung kung the way nila kinonstruct yung building wall. So nire-remain nila yung pagkaluma ng city, nung old ba. Tignan mo, malinis. May mga disiplina ang tao. So yan, konti na lang malapit na tayo sa dagat. Sa dagat na ba? Masarap sana maligo eh. Sana'y pa man di tayo magtalon-talon. Kaso malamig. Yung tubig niya dito, pag titingnan mo kahit mainit, pero pag dinip mo yung kamay mo sa tubig, para kang ano, humawak ng yelo. Ganun siya sa kalamig. Pero hindi malamig yung ano, simoy ng hangin masyado. Kasi gaya ko, suit ko ngayon manipis lang, windbreaker nga ika. Ayun, cute ng aso. Oo, diba? Morning. Morning. Hi. Oh my god. Babait ng tao, no? So yan na, malapit na tayo. Ito yung Sydney Pier Hotel, oh. Ganda. Yan, malapit na tayo sa tabing dagat. Sarap magpa-araw, oh my god. Kasi nung mga nakaraang months, ngayon kasi is March, mid ng March. So hindi na masyado malamig. Pero nung mga nakaraang January, December, sobrang lamig. Nag-snow pa ng February. So di ba? Oh, see? Ang ganda. Ganda ng view, no? Wala pa nagka-crabbing. Ano bang yan? Kasi yung crabbing, kailangan mo ng license. Ngayon, sa license mo, every year siya na expired. So March 31st or kung 30 man, may expired ang license mo. Every year magre-renew ka. So para mga $20-25 yata ang renewal. So kung kukuha ka ng lisensya, April ka na kumuha, April 1st, para yung license mo good until March 31st. Kung kukuha ka kasi ngayong March, kahit pakunin mo 1 year, automatic expired siya ng March 31st. Diba? Hindi siya yung parang January to January, hindi. March to March. Sa crabbing naman, maganda mag-crabbing dito kasi meron dito yung tinatawag na Dungeness crab at saka yung rock crab o yung kulay pula, red crab ba yun? So may specific size siya. Yung mga nagka-crabbing dito, hindi ka pwedeng kumuha ng less than specific size. Para mga 4.5 inches yung size dun sa red crab, at yung Dungeness crab naman is 6.5. Hindi ko sure yung 6.5. Basta mas malaki dapat ang Dungeness. Sa rock crab naman, mas matigas yung kasukasuhan niya kaysa sa Dungeness, pero mas malaman yung red crab. Yan. So, masarap mag-walk kasi may pathway naman, pwede kang maglakad. Tapos yung crabbing dati, pwede kang mag-crabbing kahit gabi eh. Kaso pinagbawal na ang pagka-crabbing sa gabi. So ang rules na nila ngayon is dawn to dusk. Lamig. Carry boom naman. Hindi naman siya maluwag masyado. Carry naman. Ito mo pa ni halos matatanda yung nakakasalubong natin.
kasi dito sila nakagistik kasi hindi masyadong malamig. Grabe oh. Kung titingnan mo siya parang siyang pier ng barko, di ba? Oh. Kasi ang haba niya. Puntahan natin maya maya. Kita mo yan oh. Ganda. Napakalinaw ng tubig. Kita mo yung gilid niya, wala man lamang mga basura, pero may mga puno. Kasi itong Vancouver Island is napapalibutan talaga siya ng mga pine tree. So yung iba pag natutumba naaanod na lang sa beach. Nagtataka kayo bakit hindi kinukuha ng mga tao yan. Yan kasi is soiled o puno ng saltwater na tubig. So dito may mga chimney yung bahay. Ang problema, hindi mo siya pwedeng gamitin na pang-apoy sa chimney mo. Bakit? Kasi nga meron na compress na siya ng tubig, the same time yung mga salt nakadikit na sa kanya ko. So kung ilalagay mo yan, isasalang mo yan sa chimney mo sa loob ng bahay, alam mo yung namimitik para ka nagpiprito. Ganun mangyayari. Tapos nag-oxidize yung usok niya, meaning to say kung yung chimney mo is may bakal, talagang mararust gawa niya. So kaya yan hindi kinukuha. Pwede mo siyang gamitin outdoor pero hindi sa loob ng bahay. Tsaka bawal kunin unless kumuha ka ng permit. Parang yun yung pagkakaalam ko. Kaya yung mga puno, yung mga logs na yan, hindi nila tinatanggal dyan. Tama to, napudpud na, kagugulong. Pero magtaka ka dito, balikan mo kung mga 1 month, depende pag nagka-typhoon or lumakas yung alon, nawawala yan. So kagaya sa kabila, nakita mo doon sa sobrang dami oh. Puro logs. Ito, alam ko may dumadak na ferry dito eh. Ito, nagdadak dyan. So diba, hindi kita sa camera eh, pero makikita mo yung crabs sa ilalim kahit dito ka lang. Yan. Yan, yung mga namumula-mula, yun, crabs. Pwede kang manguha. Ako man, meron din naman akong license para kumuha ng crabs. Kaya lang, night shift ang pasok namin. So, bihira lang makagala dito ng kahit nasabihin mo na mga 3 minutes away lang sa bahay to. At the same time, hindi ka nga makapag-enjoy kapag malamig, mahangin. Lakaran natin yung sa may crabbing area. Dive master. Yun yung fish market. Tinatawanan ba tayo ng ibon ah? Maintain yung cleanliness, no? Morning. Babait nila dito, palabati. Ano kaya mo good morning sa'yo? Good morning, tapos sabi mo che. Testing. Morning. Hiya. Good morning. Good morning. Hello lolo. Ganda, bulaklak ka pa ha. Morning. Hi. So, invasive species alert. Ito yung ano nyo. Ito yung mga native crab. Kelp, hairy, tsaka hairy shore.
Ito yung area kung saan nagka-crab yung mga tao. So pwede kang kanya-kanyang spot. Tingnan mo dito, marami ding ano, yun o, logs, pero hindi nila kinukuha yan. Unless nga, siguro may mga pasaway pa rin naman na kumukuha. So ito, pwede kang mag-crabbing dito, pero dito masyadong mababaw eh. Ang crabs kasi dito, pag ganito kainit na, lumalalim na sila kasi ayaw nila ng warm water. So magandang pagka-crab talaga is early morning. Yun talaga yung best. Tsaka yung hapon. Kung gabi, mas maganda talaga gabi. Kasi yung temperature nagda-drop. Ay, grabe, walang tao. O, diba? Solo tayo. Solo flight. Maganda pala pumunta ng Monday dito. Monday ng umagang umaga. Actually, ano na ngayon eh. 9 o'clock na. Hindi ko alam bakit. Wala pa rin masyadong tao. Ayan o, hindi mo makita yung ilalim kasi dito medyo malalim-lalim na. Mas malalim doon sa dulo. O, diba? O, pwede daw mag-swimming. Diba? Kung sa Pilipinas to, kahit lagyan mo yan no swimming, diving, sigurado talo na ng mga bata dyan. Sarap maligo nga kasi problema nga, malamig yung tubig. O, so kung nandito kayo, pumunta kayo ng Vancouver Island dito sa BC, bisitahin nyo itong Sydney kasi sobrang ganda, pati yung scenery, yung background ng pier, makita nyo. Tsaka ito, mga 3 minutes away lang sa drive, 3 minutes drive away sa BC Ferry. So kung mag ferry kayo simula dun sa Vancouver, baba nyo dito na Sydney, tapos mga parang 2 minutes, 3 minutes drive lang, nasa town ka na ng Sydney. Tapos ito namang Sydney, 30 minutes nga, 25 to 30 minutes papunta sa town ng Victoria, which is yung capital ng BC. So masarap mag-explore dito actually. Madaling sumunod sa batas nila. Ang sarap dito sa Sydney kasi sobrang tahimik, napaka peaceful. Yun nga lang, pag dito ka titira, talagang make sure na kailangan mong kumayod ng trabaho kasi hindi rin talaga biro yung gastusin. Hindi mo naman masisisi na kung bakit mahal dito kasi worth it talaga doon sa lugar pa lang. Ayan, ito yung pinakandulo. Ay, meron nagka-crabbing yun. Ayaw ko lapitan kasi baka bigyan pa tayo ng crab, nakakahiya naman. So yung pinakamalaki ko nakuha dito dati is halos 7 inches. Kalungkot lang kasi ibinigay ko sa foreign. Ayan may naka crab trap yan, tinatali nila. Yan yung tali pababa doon. Tapos nakita mo nandun yung tali. Ayun, nandun siya kasi yung current, kung mapapansin nyo, yung current papag ganun palayo, para siyang ilog. Ang ganda, my god. Dami na yung tao, dami na tayong kalaban maya maya. Ayan boxingan na to, boxingan. Dami yung iba, yung mga matatanda naka winter coat pa rin kasi malamig pa rin talaga. Ganda, sarap siguro mag cruise dito. Mga bakas ng ano ito, ganyan kahihila ng mga tali kapag ka nagka-crabbing. My god, all the way yan paikot buong buong bridge. Ayan nakita mo dahil sa pagka-crabbing. So yun, inaano nila yung tali dyan, so every hila mo sumasabit dyan.
Grabe. No enough space na, you know. Ito para kapag ka nagpi-fishing ka, dito mo ilagay yung pole mo. Ito yung mga Hapon, mangingisda yata sila. Ito, wala ang araw. Ayan, dami na nagkakarabing mga ano Hapon. Ay, kitang ibon. Seagulls. Tama ba, seagulls? I don't know. Lipad na. Woo. So ayan. Yan, oh, free lang. Basta may license kayo, pwede kayo mag-crabbing anytime. As long as dawn to dusk. Kasi hindi na siya pwedeng panggabi. Kasi maraming na-issue nun at saka nahuli ng mga pulis na humuhuli ng maliliit tuwing gabi. So dahil doon, nagpipit sila. Kasi wala nang sa susunod na generation, maubos yung mga crabs. Hindi na nakakalaki, hindi na nakakaitlog. Grabe, kalamig. Doon na tayo. Ikot tayo doon sa may daan din dyan eh. Pwede mong wala pa, anong oras na ba? 9 na pala. So mamaya iikot tayo doon sa dulo, dito sa kaliwa, kasi doon tayo galing kanina. Okay. Hindi naman nakakapagod, pero ito, panaypi. May mga kasalubong tayong chicks. Mga chicks. Morning. Panay chicks yung kasalubong natin. Ito lang problema dito, pag may bahay ka dito malapit sa dagat, hindi makita sa video eh. Pero yung bahay yun, puro ipot ng ibon. Napaka maintain nila yung ano dito, cleanliness. Kita mo, sobrang ganda. Ganda, no? Hindi nag-iikot para sa parking. Ayan. Morning. Yan si Lola, matagal na yung naglalakad dito. Nakikita ko na yan pag nagdodrive ako, tapos pag nag-walk. Ayan ako, huli, ticket. Yan, tinitignan niya kasi kailangan niya 2 hours ka lang nakapark. So kung mag-exceed ka sa parking, tikitan ka talaga niya. Diyan kasi ginagawa nila para maiwasan yung mga nag-overnight, para
Alam mo yun, nakaka-park naman yung ibang tao. Sabi, ang daming ibon. Oh my god. Ay, Maya. Ito yung tinitirador ko ng bata ako eh. Oh. Ang dami nila oh. Hey, come here. Come here. Ang dami nila oh. Come here. Oh, grabe, ang dami nila oh. Bakit kayo malapit? Wala akong pagkain. Ito lang may offer ko. Kamay na malusog. Come here. Ay, ang cute na isa oh. Ay, ang dami pala nila. Sa ilalim, yun. Mga Maya. May Maya din pala dito. Sobrang cute oh. Fluffy. Anyway. Look at this view. Look at that. Ayun yung mga ibon sa sulok oh. Grabe. This is what you signed for. So itong daan na to, diretso to, paikot to. Kung tutusin, makakaikot ka hanggang airport pabalik sa bahay. Siguro abutin ka ng mga 2-3 oras. Depende sa paglalakad mo. Pero syempre hindi tayo ikot ng ganun katagal ngayon. Kasi hindi pa tayo nakakain, nagkape lang tayo. Kung hindi, uwak ko. Uwak. Uwak. Yan sa bubong oh. Is it a crow? Yeah, They have that guttural sound. I think she's calling that one. Oh, okay. Love at first sight. Yeah. Ah, so cute. Good morning. Liligawan yung 2 uwak ko. O baka na mamaya yan. Yahoo! Ay, ito pa yung mga bird. Oh. Yung mga ibon dito, tamad ano? Tamad lumipad. Ganyan sila kababait kasi hindi sila sinasaktan eh. Ang sumasakit lang sa kanila dito minsan mga pusa, aso, ganyan. Kasi ina-attack sila. Alam mo naman ang mga pusa at aso, mahilig sila sa pet. Pero grabe yung ano dun. Ay, ba, pwede pala sasakyan dito. Morning. Babait ng mga tao, no? Sarap nila batiin kasi napakapalabatitin nila. Paunahan lang eh. Alam mo yun na pagbabatiin ka, batiin mo na agad. Ayun, my god, daming crabs. Ayun, kitang kita yung crabs. So maliit. Anyway, lakad pa tayo. So kung wala ka namang pinagagagawa sa buhay tuwing umaga, mag-stay ka dito sa Sydney. Tapos dito ka lumakad every morning. Ay, sarap sa pakaramdam. Tapos maarawan ka kasi nga bihira ang araw ngayon. Bihira ang araw. Ngayon lang lumabas ulit ang haring araw. Ito mo, laki ng mga lags oh. Dami oh. Ulingin ko yan. Benta ko talaga yan. Ayan oh. Morning. Morning. So itong mga kahoy na to no, akala mo nilagay dyan. Alam mo, pwede kong ulingin to eh, no? Buhatin ko yung malaking yun no? Pero makatatlong sako na ako ng uling dyan. Magkano na ba sako ng uling ngayon? Hi, morning. Enjoying the sunshine? Yeah, Oh, nice. yeah, finally it's out. Hope it stays for a while. Yeah, I hope so. Diba? Sabi niya, diba? Enjoying the sun. Oo nga naman kasi bihira na nga lumabas tong haring araw eh. Lagi na lang tatago. Pinagdadamot sa atin minsan yung araw. Ang sarap, sarap magpa-araw. Kasi nga kami night shift, so tulog kami sa hapon. Sa umaga, hindi naman kami makapaggala ng ganito.
Oh, di ba? Sarap. Sarap mangisda, no? May isda kaya dito? Siguro. Sa libro nga meron eh. Dito pa kaya tubig yan, di ba? Morning. Ay, may ano, oh. Lion ba yan? O otter. Lion. Ayun. Hindi siya makita eh. Malayo. Ayun oh. Ay, lumubog. Dapat pala nag-shades tayo. Sakit sa mata ng ano. Reflection ng tubig. Siguro sa camera halos di mo na makita yan. Grabe oh. Kaya kaya ito buhatin tong isang to. Iuwi ko na lang, no? What do you think? Magaan lang siguro yan. Kahoy lang naman yan eh. Eh yung kahoy. Ang laki oh. Morning. Good morning. It's a beautiful place. Indeed. And Sunshine. you've chosen the. Yeah, right? Yeah, I'm gonna stay here for a while. you do that. Yeah, have a great walk. Yeah, have a good day. Thanks. Diba? Sobrang ganda naman talaga. Alam mo, sabi niya pa, gumanan pa siya sa... Kasi maganda. At saka pala tong ano, Sydney, ano, nakita mo mababa yung mga aeroplano. Kasi yung airport is across the street lang o doon sa pinakang highway. Ay, ayun. Ano ba yun, Sil? Tingnan natin sa camera. Hindi siya abot. Well, Kathy hooked that up this morning. I go in there and say, Hindi abot. Saan yun? Wala. Nawala yung ano. Morning. May kuya. Hoy! Ano ba? Anong ginagawa mo dito? Walang iya. Nagsasalok ka dyan ah. Kaya nga, yan. Sarap magpa-araw. Salubong pa tayo ng Pilipina. Chill. Tingnan natin sa camera. Hindi siya abot. well, Kathy hooked that up this morning. I go in there and say, Hindi abot. Saan yun? Wala. Nawala yung ano. Morning. May kuya. Hoy! Ano ba? Anong ginagawa mo dito? Walang iya. Nagsasalok ka dyan ah. Kaya nga, yan. Sarap magpa-araw. Salubong pa tayo ng Pilipina. Siya yung ano eh. Sa ko ba na Tim Hortons? Huwag na natin entertain kasi baka ano, baka may magselos na nila lang.
ganda oh. Nawala na yung ano, sila yun. Grabe, ang ganda. Morning. 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 Sarap magbilad sa araw. Sana bumaba dun kaso. Anong rason? Tinatamad ako eh. Morning. Good morning. Sarap. So dito lang tayo. Gala-gala lang. Yung airport dito sobrang lapit. So pagka yung mga malalaking eroplano na makita mo dito lang sila bumababa. Sobrang laki nila dito. Sobrang lapit. So kung pupunta ka doon sa may kabilang side, sa may taasan mo siya dadaan. Pero hindi ka naman siguro tamaan ng gulong. Uyuko ka lang. Char. Grabe no. Tapos dito yung bahay mo. My God. Morning. Ayan. Dito pwede kang bumaba. Dito. Ano? There's more kahoy. O diba? May kahoy. May ano pa, engine block pa dito. Arik ko. Ayan o. Bakal yan o. Engine block. Ano yata to? K20 ah. Sa Honda Civic to ah. Ano ko, mekaniko, ewan ko. Tingnan mo lang oh. Ang laki ng makina, engine block niya. Oh, grabe yung mga kahoy oh. Yun yung aeroplano. Ano naman yan eh. Maliit lang. Diba? Lapit lang. Pagbababa ka, talong ka na lang dito. Malapit sa bahay nyo. Hindi masakit yan, tubig yung papatakan eh. Huwag ka lang doon sa batuhan. Okay, halos na maiikot na natin yung ano. Bagal lang tayo maglakad eh. Enjoy the view. Oh, grabe, ang daming puno na ano. A beautiful view. Yes, it is. Nice morning. Yeah. Grabe. So ikot tayo doon sa kabila. Morning. Grabe no. Napakaganda ng view. So ito public sidewalk naman dito. So pwede ka dito dumaan. Ito kasi katabi. Private na yan eh. Walang daan sa likod nila.
unless bumaba ka sa may tubig, pwede ka pa rin umikot. Alam mo naman kung gaano kalinis. Oh, diba? Kalinis ng lugar dito na. Oh, tinan mo yung sahig. Wala ka naman makitang kalat or dumi. Although meron, pero diba wala kang makita mga plastic, upos ng sigarilyo. Napakadisiplinado ng mga tao. So, diba? Kalinis. Ito yung harapan ng bahay nila. Oh my God. Ito yung kanina, dapat doon tayo dadaan sa likod. Kaso nga private property, bawal unless nga doon ka sa tubig. Sobrang lamig naman. Holy smoky, Manaloto. Morning. Again? Yeah, again. Everybody's going in circles. Yeah, right? Hello. So diba sabi niya sa akin, again. So nakita na nga kasi kami kanina. So umiikot nga lang din sila. Bumalik na sila kasi nga pag dito ka ikot, malayo na yan eh. So kung saan ka mang corner na dadaan dito, marami kang madaanan na ano lang kasi siya eh, kung makikita mo sa map, pabilog lang talaga siya na ikot. So kung mahaba ang pasensya mo maglakad ng mga 3-4 hours, walang problema. Di ba parang ano to, parang espada na sinuksok dito. Bunutin ko kaya to. Pag na, bukas na lang. Morning. Morning. Next time pala mag-shades tayo kasi masakit talaga sa mata yung ano, siharing araw. Ay, ito may malaking aeroplano. Dapat doon ka eh, kasi doon mababa na ang aeroplano. Hindi makita, masakit sa mata. Yan, dito mo yan sa taas. Morning. Ay, chartered jet pala yun. Kasi na Kennedy Gong dumaan dito. Ay. Oh. Dito tayo daan. May daan din dun eh. Ayun, inikutan ng mga tao. Doon naman, nandun yung docking area ng mga private boat. So may boat ka, mas maganda. Ito. So andito tayo eh. Yan. Ito yung Victoria. Yan yung capital ng BC. Di ba? Ito naman yung town ng Sydney. Di ba ang ganda? Pinaikot-ikot. Ito, nakalagay dito, going to US dock. Pero sobrang tagal na nang hindi nag-ooperate to eh, or closed na kasi makalat na sa loob eh. Hindi ko pa nakita nagbukas to ever since eh. Ano na kami dito sa Sydney eh, almost 4 years yata kami dito sa Sydney. So halos every corner ng town naikot na rin namin. Kasi nga maliit lang din naman siya compare sa Victoria. Siguro half lang. Maganda dito sa Sydney, sobrang daming fresh vegetables, yung mga fruits, kasi ang daming farmer dito sa, hindi naman sa specifically sa Sydney, pero dito sa may North Saanich, West Saanich, Brentwood Bay, dyan, andyan yung mga local farmers natin. Pati yung sa dairy, meron din dito sa North Saanich. Abundant yung mga gulay tsaka fruits, kaso syempre dahil local farmer, mas mahal din sa kanila. Pero doon kami nabili kasi we are trying to support na yung community ng Sydney, especially dito sa may town
pag nakakita kami na nagbebenta ng mga fresh lemons, apples, ganyan, mga vegetables, lettuce, doon kami bumibili kasi we are supporting them kasi nga, di ba, nakakatulong din sila sa community lalo na dito sa Sydney. Dito may ano dito baka may alligator dito. Wala naman, naipon lang yung tubig niya. So dito, pag dumaan tayo dito, I think diretso na to sa bahay or doon sa kabila. Ay parang dito, pwede na tayo dito dumaan. So tawid lang. So dahil wala naman tawirang malapit, meron pala ayun doon. Dito na lang tayo sa may daan dito. Yan, tapos straight lang yan, diretso na yun sa bahay. Pero imagine mo, umikot pa tayo ng pagkalayo-layo, diba? So dito naman dadaan tayo ng diretso sa town. Marami ng mga apartment at saka condominium dito, maghahanap ka lang. Pero dito nga sa pinaka town ng Sydney, medyo may price talaga. Depende na lang kung gaano ka luma or kabago yung mapuntahan mo. Morning. Pero talagang super worth it. I think hindi na kami aalis muna dito kasi maganda yung nakuha namin na apartment. Hindi naman siya luma, hindi rin siya bagong bago kasi nung kumuha yata kami doon para 20 morning, ginawa yata siya is 2020, tapos nag-rent kami late 22 yata or 21, hindi ko na maalala. Pero basta parang mga less than 2 years pa lang yung building nung na-move in kami. So yun, ayaw nga, ito yata yung diretso na sa bahay. So ito yung pinaka downtown ng Sydney. So kung tatawid tayo, hintayin tayo ng lumaan sa sakyan. So yeah, kita mo naman dito parang pagandahan ng harapan ng bahay, diba? Palinisan lang at palinisan ng tunay yan, yung grass na yan, tunay yan. Corbett Guest House, grabe. Oh, ano ba yan? Hotel? I don't know. Ay, although talagang may kalamigan yung simoy ng hangin. Manipis lang yung suot natin, no? Pang ano lang siya, windbreaker lang siya, kaya ramdam sa kamay tsaka sa mukha. Nag-bloom na yung mga bulaklak kasi going to spring na Ganda, no? Imagine dito ka sa town tapos nagalaga ka ng baboy sa backyard mo, no? Complain ka kaya? Char, hindi, bawal parang sa town hindi ka pwede mag-alaga ng ganong hayop. Alam ko ngayon manok okay na basta 200 meters away sa neighbor mo. Tsaka syempre hindi ka makomplain na babaho dun sa sa lugar nyo. Elizabeth May, Member of the Parliament. Yung tinatawag na MP sa Canada, Member of the Parliament. May massage din, acupuncture, diba? Hindi mo lang mapansin kasi yung building nila dito hindi siya design na talagang pang commercial, although almost halos the same sila ng construction. Pero gaya niyang building na yan, hindi mo akalain na siya parang ako sa dentist yata ito, dentist Peninsula Chiropractic Clinic. O diba, hindi mo siya mapansin na
na establishment ng pang public. Physiotherapy, oh. Diba? Tinan mo. Hindi mo siya makikita na building na commercial. Parang hindi eh. Ang barbershop. Oh. Sobra ganda. Dito tayo sa pedestrian para pag nasagasaan tayo, mapabayaran tayo. Hindi masakit kasi maaga pa eh. So yan, ito yung town. Kasi yung building namin is yun. Hindi siya, ano talaga siya, mismong sa town. Kaya accessible sa lahat. Maraming groceries malapit sa amin, coffee shop, restaurant. Although bihirang-bihira kami kumain sa labas. Kasi nga, 'di ba? Magluluto na lang ako. Dalawa lang naman kami. So magluto na lang ako. Tapos maghapon pa namin minsan yung food namin kaysa ikain namin sa labas na isang kainan mo lang. Like for example, kung meron kang $30 sa labas, ikain mo yan, talagang isang kainan nyo lang yan. Pero kung lutuin ko yung $30 na yan, bili ako ng, sabihin mo na maliit na gulay, isang kalabasa, tapos karne, gataan ko siya, ulam na namin na halos maghapon. Pero isang beses lang kami halos kumakain sa isang araw eh. Kasi nga hindi talaga nakakagutom kasi yung trabaho dito. Hindi rin nakakapagod. So hindi mo kailangan kumain ng kumain. Ito nga eh, nagbibuild talaga ng belly yung ano. Kaya minsan lumalabas tayo para, alam mo na, maglakad-lakad, mag-jogging-jogging. Ayan. So ito yung sa Starbucks. Yung building ngayon sa amin yung orange. So dito tayo sa tawiran. Diba? Laging tandaan, sa tawiran tumawid para bayad. Hindi ka masaktan. So, pag nasagasaan ka dito, bayaran ka talaga. Although napaka-respectful naman ng mga tao dito. Ito, bookstore. Ewan ko, parang library ba ito? Bookstore. Bookstore na. Yeah. Oh, wait, a $250 bill. That doesn't exist. They're going to create it because his email is. Ayan yung sa amin. Ayan. Doon kami para dito kami tumuloy para at least may tangke kami dito. Diba? Pagka nagkaputukan, may tangke na kami. Same time, pagka kailangan umalis, may aeroplano na. May soldier pa kami dalawa. Diba? Ayan. May bantay kami. Ito, may tangke nakatapat sa bahay namin. Ayun, doon kami.